Tiniyak naman ni Pangulong Aquino ang patuloy na pagpapatupad ng mga reformang makakatulong sa pagpapaunlad ng bansa at magpapabuti sa pamumuhay ng mga Pilipino. Kaugnay nito ay hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na makiisa sa pagtahak ng tuwid na daan. Narito ang report. Tiniyak ni Pangulong Aquino na ipagpapatuloy ang mga reforma at proyektong kanyang sinimulan kahit matapos ang kanyang termino sa taong 2016. Ipinagmalaki ng Pangulo ang mga reformang naipatupad sa loob ng 4 na taon, kabilang na ang issue sa edukasyon, social services, infrastruktura at paglikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Bungaan niya ito ng mabuting pamamahala o good governance kung saan katuwang ng national government ang lehislatura, civil society, local government units at government agencies. Nito nga po mga nakaraang taon, ang mga suliraning tila imposibleng matugunan, hindi lang natin natugunan, nalampasan pa natin ang inaasahan. Halimbawa po, ang backlog po sa mga silid-aralan. Nang dumating tayo, alam na po nito 66,800 ang kailangan punan. Sa inisal nating kalkulasyon, 8,000 lang kada taon ang pwedeng pondohan. Sa 6 na taon po ng ating termino, 48,000 lang po yan. Ibig sabihin, kung nakayanan natin punan o mapunuan ang 66,800 sa loob ng ating termino, kota na siguro tayo at wala nang magrereklamo. Pero di po ba? Mahigit 3 taon pa lang ng panunungkulan, napunan na po natin ito. At inuna pa natin ang pagpuno sa mga backlog na 61.7 million na textbook at 2.5 million na upuan. Sa infrastruktura naman po, napakaraming proyektong matagal nang nabinbin. Tayo na po ang tumapos ito. Ang Aluling Bridge po sa Ilocos Sur, 1978 pa naisip. Tayo na po ang nagbukas nitong nakaraang taon. Ang Ternate Nasugbu Road, 1994 pa sinimulan, ngayon buong-buo na rin ang nadadaanan. Ang paborito po ni Senator Drilon, ang Halaor River Multipurpose Project sa Iloilo, na pinlano sa taong isinilang ako. Nasa phase 2 na po mula pa noong 2013. Ang Skyway Stage 3 naman po, na panahon pa ng diktator, pinangako. Sa wakas po nitong Enero, sinimulan na rin ang konstruksyon. Binigyang diin ng Pangulo na kilala na ang Pilipinas bilang isang bansang may matatag at malagong ekonomiya. Nakikiambag na din ang bansa sa diskurso ng kapayapaan, paghahari ng batas sa karagatan, climate change at good governance. Tiniyak din ng punong ehekutibo na handang makinig ang gobyerno sa tinig ng mamamayan na ngayoy bumabalik na ang pagtitiwala dahil sa mga reforma. Iginiit din itong hindi sa iisang individual lamang magpapatuloy ang pagbabago. Sa mga kasamahan natin dito, marami po talaga sa inyo. Talagang ibinuhos na ang buong karera sa reforma. Lahat po tayo, makabalik at sa ekotibo, kaalyado sa Kongreso, kasama na ang responsableng oposisyon, kapartido, kabahagi ng koalisyon, makasamahan sa civil society, ay binibigis hindi ng personalidad, hindi ng kulay ng tsaleko sa kampanya, hindi ng slogan, kundi ng prinsipyo. Iisa ang ating paninindigan. Pinagbubuklod tayo ng ating mga mitiin para sa bayan. Wala pong tactical alliance dito. Magkakadiwa tayo. At kahit kailan, hindi po tayo naniniwala na ang tamang pamamahala ay politics of addition lang. Na kahit makasalungat mo ng prinsipyo, kung maisusulong ang ambisyon mo, ay kakampihan mo na. Sa huli, sinabi ng Pangulo na natamo ang tagumpay at pagbabago sa bansa dahil sa pagsisikap at pagkakaisa sa pagtahak sa tuwid na daan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Ka Aminio.